Paalala po lamang, ang impormasyong aming ibabahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa tulong at regulasyon na kung saan mang seksyon ng gobyerno, Pilipinas man o Japan. Ano ang mangyayari kapag hindi naabisuhan ang immigration sa pagbabago ng iyong address sa Japan? Ito ay isang mahalagang responsibilidad ng lahat ng dayuhan sa Japan, ang pagre-report ng pagbabago ng address o tirahan. Marami kasi ang nag-aakala na sapat na ang paglipat ng bahay. Ang iba naman ay iniisip na kapag na-update na nila ang address sa City Hall, wala na silang ibang dapat isipin. Ngunit mahalagang malaman na ang address na nakalagay sa inyong residence card ay dapat laging tama at updated. Kapag lumipat na kayo ng tirahan, kailangan muna kayong mag-file ng moving out notification o Tenshutsu Todoke sa City Hall ng inyong dating lungsod kung lilipat kayo sa ibang city o municipality. Pagkatapos nito, kailangan naman kayong mag-file ng moving in notification o Tenyu Todoke sa bagong City Hall sa loob ng itinakdang panahon. Kapag nagawa nyo ito, i-update rin ang address na nakalagay sa inyong residence card. Bakit ito mahalaga? Una, maraming opisyal na sulat mula sa gobyerno ng Japan ang ipinapadala sa address na nakarehistro sa inyo. Halimbawa, tax notices, National Health Insurance, pension, my number notifications, at iba pang mahahalagang dokumento. Kung mali ang address nyo, maaaring hindi nyo matanggap ang mga ito. Maaari itong magdulot ng penalties, pagkaantala sa mga proseso, o iba pang problema. Pangalawa, kapag nag-renew na kayo ng inyong visa o residence card, maaaring mapansin ng immigration na hindi updated ang inyong address. Maaari silang magtanong kung bakit hindi nyo ito in-update sa tamang oras. Pangatlo, kung lilipat kayo ng trabaho, magbubukas ng bank account, kukuha ng cellphone contract, o mag-a-apply ng iba't ibang serbisyo sa Japan, madalas na chine-check kung tugma ang address sa inyong residence card. Ano naman ang mangyayari kung hindi ninyo agad na-update ang inyong address? Depende ito sa sitwasyon. Kung simpleng pagkaantala lamang at agad ninyo itong inayos, kadalasan ay naaayos naman ang problema. Ngunit, kung matagal na panahon kayong hindi nag-update o sadyang hindi ninyo ginawa ang inyong obligasyon, maaari itong makaapekto sa inyong immigration record at sa mga susunod na aplikasyon. Narito ang ilang paalala. Kapag lilipat ng bahay, huwag kalimutang mag-report sa City Hall. Siguraduhing tama ang address na nakalagay sa residence card. Itago ang mga dokumentong ibinigay ng City Hall bilang patunay ng inyong paglipat. Kung hindi kayo sigurado sa proseso, magtanong sa City Hall o sa Immigration bago pa magkaroon ng problema. Sa pangkalahatan, tandaan natin na ang pagiging legal na residente sa Japan ay hindi lamang tungkol sa pagkakaroon ng visa. Kasama rin dito ang pagsunod sa mga obligasyon tulad ng pag-update ng inyong address. Ang simpleng hakbang na ito ay makakatulong upang maiwasan ang problema sa immigration at sa iba pang ahensya ng gobyerno. Disclaimer lamang po, ang lahat ng impormasyong ibinahagi ay para sa layuning pang-impormasyon lamang at hindi opisyal na payo ukol sa mga patakaran sa Japan. Ito ay maaaring magbago ng walang paunang abiso. Ang creator ay hindi mananagot sa anumang direkta o hindi direktang epekto na maaaring magmula sa paggamit ng interpretasyon ng impormasyong ito. Sa pangwakas, umaasa po kami na nakatulong ang impormasyong ito bilang gabay.
Para sa pinakabagong update at opisyal na detalye, makabubuting i-verify pa rin sa tamang ahensya o awtoridad. Marami pong salamat.